Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, papuri po at pasasalamat ang inihahatid namin sa inyo sa araw na ito at sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami magkatipon-tipon sa iyong pangalan. Panginoon, nagtitiwala po kami na kasama namin kayo sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa gift of life na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, nagpapasalamat din po kami sa kalakasan at sa mga pinagdaanan namin, Panginoon. Salamat po sa iyong gabay at patnubay sa bawat isa. Lord, dinadalangin po namin sa inyong araw na ito na kayo po ay sumaamin, Panginoon, upang matagumpay namin na ma-celebrate ang araw ng kagitingan, Panginoon. Salamat po sa mga bayani na ipinagkaloob sa amin na nag-uwis ng kanilang mga buhay upang makamtan namin ang kalayaan. Panginoon, inihiling po namin ang paggabay mo na kami patuloy na maging bayani sa aming mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga oras na ito na dinaranas namin. Dinadalangin din po namin sa iyo lahat ng leaders ng aming bansa at ng aming bayan. Patuloy mo po silang gabayan at bigyan ng karunungan upang mabigyan sila ng magandang pagkakataon para makapagsagawa ng mga programa para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Dinadalangin po namin sa inyo lahat-lahat, Panginoon, at kayo po ang mamuna sa amin upang lahat ng aming gagawin at isipin ay makapagbibigay ng aya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang sakot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na siya maghari ngayon at magpakailanman. We
ng kagitingan at kabayanihan na mananatili sa ating puso ang kanilang mga ginawa sa ating mga mamamayan dito po sa ating inang bayan. Kaya naman bago tayo magpatuloy, tayo muna mag-alay ng malakas, masaya at matunog na palakpakan. Tuloy ng palatuntunan para sa pagtanggap at pagpapakilala sa mga panauhin na dumating sa araw na ito, akin pong tinatawagan ang City Tourism Officer, Maria Donalyn E. Priñas. Salamat po, Sir Gali Ganisha. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming pong salamat at tayo pong umagang ito ay binigyan ng magandang panahon upang magtipon-tipon para ipagdiwang ang araw ng National Heroes Day. Maraming salamat po sa lahat po ng dumating. Hindi ko na po pagkakaisa-isahin na banggitin. Nais ko pong bigyan ng importansya ang mga veterano po na nasa harap natin ngayon, na siya po ang nagbigay ng kalayaan at hanggang ngayon po ay tayo po ay nagkakatipon-tipon. Maraming salamat po mga lolo't lola. Nais ko pong ibahagi sa inyo na kung mapapansin nyo po ay meron po tayong bagong monumento ngayong pag-aalay na ito. Ito po ang obelisk ni Aligbusan na siya pong nakipaglaban sa mga taong mga hukbong gustong lumusob at sakupin ang ating bayan noong panahong pakikipagdigmaan. Ito po'y nangyari noon sa may riles ng Bagong Puok sa may Colago Avenue. So yan, makikita po natin ang obelisk ni Aligbusan. Muli para po sa kabuluhan ng araw ng mga bayani, akin pong ibinibigay ang mikropono sa kinatawan ng Department of Education, ang atin pong bisita sa araw na ito, Ginoong Romy Fule. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa umagang ito, binibigyan natin pagkilala ang ating Vice Mayor Justin Colago sa mga pinagpipitaganan nating mga namumuno sa ating bayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga veterano po, senior citizens, sa grupo po ng militar, ang ating mga reservists, mga kapulisan, ang Boy Scouts of the Philippines, ang Girl Scouts of the Philippines, ang Order of the Knights of Rizal, at iba pang civic organization. Magandang umaga po sa inyo lahat. Akin po ang karangalan na basahin tungkol sa kahalagahan ng Araw ng Kabayanihan in place of our Schools Division Superintendent, Dr. Daisy C. Miranda. Gusto ko rin acknowledge dito na parang nakita ko dito ang aming chief ng Curriculum and Instruction Division, Sir Vincent Ilagan. Magandang umaga po, Sir Vincent. Ginugunita at pinahalagahan natin sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. Mga bayaning Pilipinong nagbuwis ng buhay, nakipaglaban para sa ikabubuti ng lahat, nagsilbing huwaran at tinaguri ang bayani. Papaano mo may tuturing na bayani ang isang tao? Ang tema sa taong ito ay ang kabayanihan tungo sa pagkakaisa at pag-unlad. Binibigyan pugay natin at inaalala ang ating mga bayaning Pilipino na nakipaglaban upang makamit natin ang ating tinatamasang kalayaan. Maraming bayani ang patuloy na lumalaban araw-araw. Gumigising na may adhikaing patuloy na pagbutihin ang trabaho para sa ikabubuti ng pamumuhay ng pamilya. May mga bayaning nagtsatsaga sa ilalim ng init ng araw, nakikipagbuno sa bigat ng trabaho at responsibilidad, kapalit ang kakarampot lamang nakita. May nagtitiis ng distansya at lungkot sa pagkakalayo
sa mga mahal sa buhay para sa magandang buhay at maunlad na kinabukasang pinapangarap para sa kanila. May mga tahimik na bayani, mga bayaning palihim lamang na gumagawa ng malaking kabutihan para sa kapwa. May mga lantaran ng kabayanihan sa madla, nasa TV, nasa dyaryo, nasa internet, mga bayaning pinasikat ng media. May mga iniwang halimbawa ang ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal para sa ordinaryang tao, para sa masa, para sa bayan. Ang pagiging maginoo, magalang, matulungin, matapang, kasipagan at pagpapalaga sa bawat tao. Para sa ilan pa, ang kanyang pag-aalay ng buhay at pagiging martir ang siyang dahilan ng kanyang kabayanihan. Kaya sa mga kabataan, sa mga taga San Pablo, tularan natin ang mga katangian ng ating pambansang bayani upang tayo ay maging kapaki-pakinabang sa ating bayan. Maraming bayani ang patuloy na nabubuhay, nagsisikap, nagmamalasakit, nagmamahal, naglilingkod. Mayroon tayong mga bagong bayani sa panahon ngayon. Ang ating mga frontliners na tumutulong sa mga kababayan natin hanggang ngayon sa pagsugpo ng COVID. Palakpakan po natin sila. Lahat tayo pwedeng maging bayani. Maaaring hindi mo alam, pero baka sa sarili mo ay may isang bayaning naghihintay na magising. Maaaring tinatamad pa lang o hindi pa alam ang kanyang silbi. Sa araw na ito, sana tayo magbalik tanaw upang muli ay mapahalagaan natin ng buong puso ang napakagandang bunga ng kanilang mga naging pagsisikap. Noon, upang tiyakin na sa araw na ito, tayo ay mananatiling malaya at payapa. Saluduhan natin ang bawat bayaning Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Magandang umaga at magandang buhay. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe mula sa Department of Education kay Ginoong Romy Fule. Palibhasa, kinilala na ang ilan na mga samahang narito, may mga ilang hindi nabanggit. Kaya itutuloy ko na ang pagkilala. Aming kinikilala ang mga kawani ng lokal na pamahalaan, department heads, assistant department heads, division chiefs, at lahat ng kawani ng ating pong lungsod. Magandang umaga po. Palakpakan natin sila, narito po sila. Ganon din ang pagkilala sa pamana at sa veterans. Sa APO San Pablo Alumni Association, sa Liga ng mga Barangay, representatives mula sa San Pablo Water District, ang PNP San Pablo, Boy Scout of the Philippines, Girl Scout of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Malinaw Lodge, Red Cross San Pablo City Chapter, Knights of Rizal, Sierra Madre Masonic Lodge 181. Kaya naman, sa araw na ito, tunay na mapalad po tayo sapagkat nagtiriwang tayo ng kagitingan ng mga bayani na ngayon ay tinatamasa natin. At para sa mensahe ng kabayanihan, sa kanya pong kakatawanin ng ating pong minamahal na punong lungsod, Mayor Vicente Belen Amante, paumanhin po sa kanyang hindi pagkakarating sapagkat may mga ilan pong bisita na ngayon ay kanyang kaharap at hinaharap sa kanyang tanggapan. Kaya naman akin pong ibinibigay sa inyo ang ating pong masipag at maginoo, makisig na Vice Mayor ng lungsod ng San Pablo para katawanin ang ating minamahal na Mayor Vicente Amante. Palakpakan natin, Vice Mayor Justin Culago. Maraming salamat ating pong former councilor, gali-gali siya. Palakpakan po natin. At bago po tayo magpatuloy, in behalf of our City Mayor Vicente Bicamante,
hayaan niyo muna po nga magbigay-pugay din po ako. Kanina po inabanggit na po ni Consel Gali ang lahat po ng mga narito po, kasama po natin. Babanggitin ko naman po dito sa ating harapan ang ating pong mga pinagpipitaga na din pong kasamahang lingkod bayan. Ano po? Sa pangunguna din po, ito pong taong ito, mabanggit ko lang po sa inyo, kitang-kita ko po ang determinasyon nitong taong ito kung paano po maglingkod sa lungsod ng San Pablo. Wala pa po siya sa pag-a-appoint, wala pa po sa kanyang posisyon. Naging shadow pa lang po siya ng ating former mayor at ngayon ay kasalukuyang congressman na si Congressman Loreto Benamante. Makikita ang kanyang galing, ang kanyang pag-advise para sa patungong pagsisilbi para sa ating bayan. At alam po natin, ito po'y makakasama natin sa mahaba pang panahon. Palakpakan po natin ang ating pong nag-iisang city admin, walang iba, si Kuya Larry Amante. At nandito rin po ang ating pong mga kasamahang konsihal sa Sangguniang Palunsod. Isa-isahin ko po, walang iba, kagalang-galang Carmela Acevedo, palakpakan po natin. Kagalang-galang Lou Vincent Ambo Amante, palakpakan po natin. Kagalang-galang Christian Dior Tibor Amante, palakpakan po natin. Kagalang-galang Doc Cesarito Tixon, palakpakan po natin. At nandito rin po si kagalang-galang Francis Calatrava, palakpakan po natin. At ang ating pong kinatawan ni Dr. Daisy Miranda, walang iba, si Sir Romy Fule, palakpakan po natin. At sa lahat po ng ating pong mga nakakatandang kapatid, sa lahat po ng mga pumoprotekta sa lungsod ng San Pablo, nandyan din ang ating mga barangay chairman, sa inyo pong lahat, sa lahat ng kawani sa gobyerno, department heads, lahat po ay nabanggit na ni Consel Gali Galicia. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ngayon pong araw pong ito ay talaga pong napakahalaga dahil hindi lamang po sa atin, malapay lalo tigit sa ating pong mga estudyante. Dahil ngayon po ay nagsisimula na nga ito pong face-to-face class at maaalala ng ating mga estudyante, ng ating mga kabataan kung ano po ang mga kabayanihang ginawa ng ating mga ninunong bayani. Ito po ang mga nagsakripisyo, nagbuwis ng kanilang buhay. Pero nung mga ibang panahon, ang ating ding itinuturing na bayani ay ang mga OFW na alam po natin na sila ay nagsusumikap magtrabaho para lamang po mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. At dito nga lang po nagdaan ng 3 taon, ang ating pong mga tinuturing na mga bagong bayani ay ang ating mga frontliners. Pero hindi lang po ito yung mga medical team o medical staff. Halos lahat ng nakikita ko ngayon dito sa aking harapan, maging doon sa dulo, maging hanggang doon pa sa kabilang kanto, sa lahat ng mga naririto, alam ko po lahat kayo ay naging bayani rin sa panahon ng ating pong pagsugpo sa COVID-19. Dahil ramdam ko po at alam nyo sa inyong puso, sa inyong isipan kung ano ang kontribusyon na ginawa nyo po para sa bayan, mailigtas lang natin ang ating pong mga kababayan. Ganyan din po ang ginawa ng ating congressman na si Congressman Loreto Benamante. Tinutukan din po niya ang ating pong bayan, ang ating lungsod, pagsugpo dito sa nakamamatay ng COVID-19. At lahat naman po tayo, sabi nga ni Sir Romy, kahit sa maliit na paraan, pwede pa rin po tayong maging bayani. Ito po ay i-address ko lalo tigit sa ating mga kabataan. Kung tayo po, ito po ay gas-gas na halimbawa, pero kung ito po ay atin pa rin babaunin, ito po ay may a-apply pa rin natin sa pang-araw-araw nating buhay. Tulad na lang po, kung may makita tayo na balat ng candy o basura, itapon po natin sa tamang basurahan. At naalala ko pa po yung nabanggit na mensahe ng ating kasalukuyang minamahal na Mayor Vicente Vic Amante nung pong unang flag ceremony. Bilanggit po niya, tila po ba na hindi na po niya nakikita, lalo tigit sa lansangan, sa ating mga kabataan,
na kanila pong itinatawid ang mga nakatatanda sa kanila sa tamang tawiran. Yan po ay napapansin ng ating mahal na mayor. Ito po ay isa pong magsilbing reminder, paalala sa ating lahat na tayo naman po, kung makakita tayo ng hindi lang po sa nakatatanda po nating kapatid o kaya naman po may kapansanan, yung nangangailangan po ng tulong, simple man po ito, hawakan po natin sa braso o sa kamay, itawid po natin sa tamang tawiran. At naalala ko lang po, maibida ko lang po sa ating po mga kababayan. Dito lang pong nagdaang 2 linggo o mga 1 buwan na po, kami po ng Sangguniang Panlungsod, nagpasa po kami ng isang resolusyon bilang pagpapasalamat dito sa mag-asawang ito. Kailangan po ninyo pong malaman ito. Ito pong mag-asawang ito ay nakatira dito sa Barangay San Gabriel. At ito po ay nagtatrabaho sa Pines Memorial. Ang pangalan po nila ay si Mr. and Mrs. Dometrio Ridillas. Sila po ay ating din pong pinarangalan at sila po ay nagsoli ng isang bag na nagkakahalagang lampas 120,000 pesos. Ito po ay isinorender nila sa police station. At tinanong po natin, ito pong mag-asawa at nagtungo po sila, pumunta po sila sa Sangguniang Panlungsod. Tinanong po natin kung ang isa ba sa kanila ay nagtangka na para bang angkinin ang hindi kanilang nakitang pera. Ang sagot nila, parehong ang nasa isip at nasa puso nila na maisoli itong malaking halaga sa kinauukulan at maibigay kung sino po ang may-ari nito. Kaya palakpakan naman po natin ito pong mag-asawang ito. At dito po, napapatunayan ko po na dito sa lungsod ng San Pablo ay patuloy pa rin umuusbong ang may mga dugong bayani. Tulad na lang po ng mag-asawang ito. Talaga pong ang banggit ko nga sa kanila nung nandun po sila sa session hall, sabi ko nga po ay sila'y sana ay maulanan at nang ganon ay sila'y dumami. At alam ko naman po, bawat isa dito may nasa puso na pagiging bayani. At sa panahon po ngayon, alam po natin, may iba't iba ng ginagawa ang ating pong mga lokal na pamahalaan. Kahit sa pribado, sa iba't ibang grupo, may ibang ginagawang kontribusyon para po lalo natin mapaangat ang antas ng ating kabuhayan. Hindi po natin kailangang ipagmalaki. Hindi po natin kailangang ipagyabang ang lahat ng ating ginagawa. Kailangan lang po, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsisilbi natin, hindi lang po sa ating bayan, maging sa ating pamilya. At syempre po, sa panahon po ngayon, alam po natin, ito pong mga bagong bayani, tayo pong mga bagong bayani, handa po tayong humarap sa lahat po ng pagsubok o hamon sa buhay. At ngayong araw din pong ito, tatandaan po natin itong araw na ito sa maliit mang pagbabayanihan natin. Ito po ay magtutungo pa rin sa ating pong tinatawag na ligtas at malayang bansang Pilipinas. Muli sa inyo pong lahat, isa pong araw ng mga bayani at pagpalain pa rin po tayo ng pumikapal, pagpalain pa rin po ang minamahal nating lungsod ng San Pablo. Ayan, at sa pangalawang bahagi na po ng ating pong pagdiriwang sa araw na ito ay ang pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng mga bayani at Alikbusan Obelisk.